Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos sumatang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari. Bago natin pagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang mabayaran aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Babalik ka sa wakas ng panahon bilang hari ng sansinukob upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihang Diyos. Patawarin na ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan, makapagpuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nang mabigong mapaglingkuran ng mga hari ng Israel ang kanyang bayan, ibinigay ng Diyos ang sarili bilang pastol at hari na nangangalaga sa kanyang kawan. Mga kapatid, ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo.
Pagbubukurin ko ang mabubutit masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan, at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako'y inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng likod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa kanyang muling pagkabuhay, kinilala si Jesus bilang hari ng sanlibutan, ang Panginoon sa lahat ng panahon. Mga kapatid, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas. Pagkatapos, malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang pailalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel. At luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Sasabihan naman niya ang mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa dyablo sa kanyang mga kampo. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." Sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" Sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakamahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang katapusan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdiriwang ng pista ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. Noong 12 siglo, nagpadala ang mga Kristiyano na maraming kawal, mga komandante at general sa Jerusalem, sa banal na lupain, upang agawin ito sa mga sumako dito. Bawat bansa padala ng kanya-kanyang hukbo. Ang Pransya padala ng malaking pulutong ng mga kawal na armado, pinangunahan mismo ni Haring Luis. Nung araw ng labanan, pagkatapos ng misa, magbubukang liwayway. Kinuha ni Haring Luis ang kaniyang korona, inilagay sa altar. At sinabi kung sino ang pinakamatapang at mabangis sa digmaan sa araw na ito, maging kanya ang korona na yan. Tumunog ang mga trompeta, simulaan na ng laban, dinaluhong sila ng kanilang sandatahanding mga kawal ng kabila. Nanguna
si Haring Luis. Walang habas na pinagtataga ng kanyang matalim na espada ang mga kalaban. Tinapakan ng kanyang kabayong puti, basag na kalasag, bali-baling mga espada, hanggang sa tumalikod, tumakbo ang mga kaaway, hinabol pa nila hanggang hapon. Nung magtatakip silim na sa ilaw ng 1,000 sulo, pinatawag uli ni Haring Luis ang mga general, mga komandante, mga opisyalis at lang buong hukbong sandatahan ng Pransya. Nagtanong siya, sino ang pinakamatapang at mabangis na nakipaghamok sa labanan sa araw na ito? Nagkaisang sumigaw ang lahat, kayo po, mahal na hari. At ibinalik nila sa kanya ang kaniyang korona. Ngayong araw na ito, binabalik din natin kay Kristo ang kaniyang korona dahil sa 3 kadahilanan. Iba siyang hari. Yung mga hari, hindi pinapausukan ng insenso. Sa Diyos lang yan. Kinikilala natin siya na Diyos. Pero ang una, ganito. Binabalik natin sa Kanya ang Kaniyang korona sapagkat siya lang ang nakipaghamok, nakipaglaban sa pighati at kamatayan, yung pangwakas na kalaban ng tao. At siya ay nagtagumpay. Binabalik natin sa Kanya ang Kaniyang korona. Hari ng mga hari. Nasaan na yung mga hari, mga emperador, mga senador, mga general, mga komandante? Naging abo na lahat. Hindi sila nagtagumpay laban sa kamatayan. Si Kristo lang ang nagtagumpay laban sa kamatayan. Kaya siya ang hari ng lahat. Yan ang unang dahilan. Sa Kanyang pagkamatay, na iligtas niya tayo, alipin na niya tayo ngayon bilang hari siya dahil tinubos niya tayo mula sa pagkaalipin sa dyablo kay Satanas. Ang pangalawang dahilan ay si Kristo ibinunyag kung anong uri ng Diyos ang ating pinapaniwalaan. Kasi makikita mo, may mga bituin, ang lawak-lawak ng San Sinukob. Saan galing yan? Sasabi mo, makapangyarihan ang gumawa niya. Yun lang relo, may gumawaan ng relo na ito, ang galing-galing na. Yun pang napakalawak, hindi maubos maisip ang lawak ng San Sinukob. Yung gumawa niyan, makapangyarihan. Alam ng ibang relihiyon yan. Sa pagkabuhay ni Jesus at pagtagumpay laban sa kamatayan, hindi lang niya tayo iniligtas. Pinakilala niya sa atin kung sino itong Diyos na ating pinapaniwalaan. Na itong Diyos na ito ay Diyos ng pagmamahal, at dahil sa pagmamahal sa atin, bibigyan tayo ng buhay na walang katapusan. Ang Diyos na ating pinapaniwalaan, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ni Copernicus, ni Newton at ni Einstein. Cosmic, San Sinukob ang kanyang paghahari dahil diyan. Kaya nabibigyan tayo ng lakas ng loob dahil ang Diyos pagmamahal. Maski may COVID pa, maski may economic recession pa, maski bubugbugin tayo ng climate change, hindi magtatagumpay kailanman laban sa hari ng buhay. Na pinakilala na ang kanyang Ama ay Diyos ng mga buhay. Ginangat-ngat ng cancer cells ang iyong katawan. Yung pighati na yan, naranasan ni Jesus.
Pinagtaksilan ka ng asawa mo na pinagkaloob mo sa kanya ang lahat, pagkatapos kumiringking doon sa ibang babae ang tanda-tanda na. Napakasakit niya. Naranasan ni Jesus din yan. Lagi nga nating sinasabi. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga kaibigan, kumuha si Jesus ng tinapay. Lagi nating sinasabi. Naranasan ni Jesus lahat yan. Yung mga kabataan na in-unfriend lang sa Facebook, nag-i-slash na, nag-iisip na magpatiwakal. Sisiw, mga chong, mga mare, yung pighatiin ninyo sa dinanas ni Jesus na nagpakilala ng ating Diyos ay Diyos ng mga buhay. Ang pangatlo na dahilan kung bakit may insenso, binabalik natin sa Kanya ang Kanyang korona, ay sapagkat si Jesus, ang banal na diwa. Narito tayo ngayon, sumasamba. Dambana ni Jesus, ang banal na diwa. Sa simula ay ang diwa, at ang diwa ay nasa Diyos, at ang diwa ay Diyos. Juan 1:1. Ang lahat ay nilikha sa pamamagitan niya, at walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Everything was made through Him, and without Him was made nothing that has been made. Kaya, Kanya lahat yan. Kahit na inaangkin pa ng mga bilyonaryo, yung libo-libong ektarya dyan sa Central Luzon, hindi kanila yan. Mamamatayan sila. Iba ang magmamayari niyan. Si Jesus lang ang the same yesterday, today, and forever. Alpha and Omega. Nilikha ang Diyos sa pamamagitan niya. Nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya ang mundo. Sa wakas ng mundo, babalik siya bilang hari. Sabi sa Ebanghelyo. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sinabi sa unang pagbasa yan. Pagbubukod-bukurin ko ang mabubuti at masasama ang mga tupa at mga kambing. Yung paniniwala ng bawat relihiyon, ganito. Ang mabuti, gagantimpalaan, ang masama, paparusahan. Walang hanggan. Pero iba ang pinahayag din ni Jesus bilang hari ng Sansinukob na babalik sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Iba ang kaniyang patakaran. Iba ang kaniyang sukatan. Pagmamahal natin sa mga aba. Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa aking mga kapatid, ito ay sa akin ninyo ginawa. Kaya hindi mo masasabi na, Panginoon, ako pare, madre, charismatic po ako, lagi po akong nagwo-worship, lagi po akong nagpe-prayer meeting. Hindi yan ang itatanong. Maski na nag-golden jubilee ka pa na madre, ito ang itatanong. Sa pagmamadre mo ba? Sa pagsiseminarista mo? Sa pagkakarismatic mo? Napakain ang mga maralita? Ang mga naguguto? Napainom ang mga nauuhaw? Ganyan ang pagkakaiba ng ating relihiyon. Parang sa Kanya natin ginawa. Nagpapakain tayo ngayon sa mga taga Marikina, sa San Mateo. Siya yan. Si Jesus ang pinapadalhan natin ng relief at saka mga bottled water. Maalaala niya yan. Kapag magdilim na ang iyong paningin, titigil na ang pagtibok ng iyong puso. Kikremate ka na. Diyan ka ilalagay. May columbarium din malapit dito eh. Earn ka nila. Anong ibig sabihin na si Kristo ay hari? Niligtas niya tayo. Pinahayag niya na ang Ama ay Diyos ng mga buhay.
Ginawa ang Diyos sa pamamagitan niya, sa tatlong dahilan niyan, siya ay hari. Sapagkat siya ay hari, ang ating pinagdiriwang ngayon ay ang walang hanggang buhay. Kaya kahit nasa earn ka na dyan, kasi lahat naman sa atin, dyan mauuwi. Pagkain ng mga bulate o susunugin, maging abo. Isang dakot na abo. Anong ibig sabihin? Na si Kristo ang hari? Ang ating sukatan ay hindi isang dakot na abo mula sa krematorium na ilalagay sa mga urn. Hindi yan ang ating sukatan kailanman. Sapagkat si Kristo ang hari, ang ating sukatan ay si Kristo, Alpha and Omega, magtatagumpay laban sa kamatayan, hari, magpakailanman. Magsitayo po tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos ng mga buhay at ang kanyang pangako ng buhay na walang katapusan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang hari ng San Sinoco, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga hamak at aba. Ang 8:00 ng umaga, Tagalog Mass, patungkol sa mga ALS, Alternative Learning System, mga tumigil ng pag-aaral, mga out of school youth. Panalangin natin sila ngayon sa isang natatanging paraan. Ang atin pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumalayo sa Diyos at nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong alagad na nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari ng buong San Sinoco. Siya ay nabubuhay kapiling mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Jesus Christ, our sovereign King, who is the world's salvation, all praise and homage do we bring
Manalangin kayo mga kapatid, pa ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha sa paghahain namin ng mga alay sa ipagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos at siya ang sumakop sa buong sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo ay sa lahat maibigay. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal. Sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maala-ala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, tinapay na nagdudulot ng buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo na kumikilala bilang hari kay Kristo. Alalahanin mo rin aming mga kapatid na nahimlay at umaasang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang mga namatay nito mga bagyong dumaan. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, Birhen ng mga maralita. Kasama ni San Jose na kanya esposo. Kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na hari ng San Sinukob, pahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng hari ng San Sinukob, tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristong Hari ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa.
nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, Hari ng San Sinuko, tagapagligtas ng mundo. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was hungry, you gave me to eat. When I was thirsty, you gave me to drink. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. When I was homeless, you opened your door. When I was naked, you gave me your coat. Now enter into the home of my Father. Whatsoever you do to the least of my people, that you do unto
whatsoever you do to the least of my people, that you do unto me. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, kaming pinapangkinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisan niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mapilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang anak ng Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami.
San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and San Jose Fray Nadimets, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat para sa mga patalastas. Our online masses for the feast of the Lord Jesus Christ, King of the universe, are as follows. 8 a.m. Fiesta Mass at 10 a.m. to be presided by Reverend Father Jerry Orbos, SVD, live at the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word. There will be an 11:30 a.m. Mass instead to accommodate those who wish to physically attend our Masses, and 4 p.m. In connection with the celebration of the Feast of Christ the King on November 22, 2020, the 10 a.m. Holy Mass will not be open to the public. This is to give way to the SVD priests, brothers, and seminarians community celebration in accordance with the IATF regulations on the allowed number of attendees in a mass gathering. The Community of Christ the King Mission Seminary in Quezon City joyfully invites you to the online musical concert entitled Hari Nawa, featuring our SVD College seminarians and special guests on November 21 and 20, 4 p.m. and 8 p.m., and November 22 at 8 p.m. in commemoration of the solemnity of Christ the King of the universe and the 5th anniversary of Pope Francis' encyclical letter Laudato Si on the care of creation. May we find hope during the coronavirus crisis through prayer and music. The concert will be aired through the following social media pages: Password TV, Divine Word Media, Moments of Father Jerry Orbos, SVD, Shrine of Jesus the Divine Word, St. Jude National Shrine, Manila, SVD Scholastics, Tagaytay, CKMS Christ the King Mission Seminary, and cross-posted by the pages of our social media partners. This concert is dedicated to all of you, the people of God, especially to our benefactors, donors, alumni, and friends in the Philippines and abroad. Yours truly, Reverend Father Louis Punzalan, SVD, Office of the Alumni Affairs and External Relations, Christ the King Mission Seminary. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayong lahat. Hingin ang pagpapala ni Jesus, ang hari ng San Sinuko. Manaming mapagpala, pagpalain mo sa pamagitan ni Jesus ng iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanang narito ngayon at nakikinig sa online masses. Pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban kaming lahat sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos ng buhay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Kristong Hari ng buong San Sinuko. Salamat sa Diyos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Bien que te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad.
ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar.